Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muling nagbabalik ang iyong lingkod, Ronde TV mo. Pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon, na si Major Alan De Castro humarap na kay PNP Chief Acorda. Humingi ng paumanhin at inamin nito na karelasyon nga niya ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon mga kaibigan. Si Catherine Camilon ay nasa 1 buwan na itong nawawala mga kaibigan at umaasa ang PNP na sana buhay pa ang nawawalang beauty queen mga kababayan. Ito na nga, huwag na nating patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Itong si Major Alan De Castro at hinarap natin kay Chief PNP for the Chief PNP to be updated regarding this Camilon case. At yung pag-uusap namin, Major Alan De Castro admitted that he knows the victim. According to him, they had a relationship, shall we say, illicit relationship dahil nga married man itong si Major Alan De Castro. Lumutang sa Campo Crame ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camilon. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Romeo Karamat Jr., humarap si Police Major Alan De Castro kay Chief PNP upang humingi ng paumanhin dahil nakaladkad ang organisasyon sa personal na problema nito. Inamin din umano nito ang relasyon sa beauty queen. Ang tanging bilin na lamang sa kanya ni General Acorda, harapin anuman ang nagawa niyang problema. Ang instruction lang ni Chief PNP sa kanya, dahil nga nagsorry nga for dragging the name of the organization, sabi ni Chief PNP, it's your personal problem, ginawa mo yan, hindi naman work-related yan yung pinapal nila. Harapin mo bilang tulad ng isang lalaki, sabi niya. So you prove yourself na whether you are innocent. Gayunman, hindi umano nagsalita si De Castro na ang tanungin kung may kinalaman ito sa pagkawala ni Catherine. When we asked him regarding kung mayroon siyang involvement regarding doon sa missing or the disappearance of Miss Camilon, they immediately answered to us that he invoked his right to remain silent. So we could not force him to say kung ano man ang nalalaman niya dahil nga we respect his constitutional rights, that is by invoking his right to remain silent. Kinumpirma din ni General Karamat na nagbigay na ng sample ang pamilya ni Catherine sa mga otoridad sa pamamagitan ng fecal sample. Ito aniya ang ikukumpara sa 17 hair strands at 12 blood swab sample na nakuha ng mga otoridad sa na-recover na red SUV. Another development is that the family of Miss Camilon agreed already to give their DNA samples para i-match natin doon sa mga nakuha natin na ebidensya, forensic evidence like the hair strands, the blood swab doon sa na-recover natin na sasakyan, which is the CRB. Once na nag-match yung DNA na binigay ng pamilya ni Miss Camilon at saka, we are very certain that the person na sinabi ng ating mga witnesses na nakita nilang binubuhat from doon sa Nissan Juke na sasakyan to the Honda CRB na kulay red, we are certain na yung nakita nila is na si Miss Camilon yun. Samantala, bagamat mahigit 1 buwan ang nawawala at hindi pa rin nagpaparamdam si Catherine, naniniwala pa rin ang CIDG na buhay pa rin ito. We are still hoping na sana ay matagpuan natin na buhay si Miss Camilon. But marami ng araw na dumaan. So yung chance na matatagpuan, sana kung nandiyan sa, dapat nag-appear siya o nagparamdam na siya sa mga pamilya. Pero with the number of days na missing siya, siguro lumiliit yung chance na matagpuan natin siyang buhay. But ganun pa rin, sana, dahil ako isang ang magulang din. Hindi
kami nawawalan ng dapat mawalan ng pag-asa na sana makita pang buhay. Si D. Castro ay bumalik sa Police Regional Office 4A matapos ang pakikipag-usap kay Chief PNP kung saan siya ay mananatiling naka-restrictive custody. At ayun na nga mga kababayan, umaasa rin tayo na sana buhay pa itong si Catherine Camilon mga kababayan. Dahil nga siyempre nag-alala na yung kanyang buong pamilya mga kababayan. At itong si Major Alan de Castro, hindi nga makasagot kung siya ba ang dahilan sa pagkawala ni Catherine Camilon mga kababayan. Ibig sabihin nito ay sa palagay ko lang ito talaga ang dahilan kung bakit nawala nga yung kanyang karelasyon na si Catherine Camilon mga kababayan. Yun na nga hanggang dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shout out muna tayo. Shout out kay John Armaganda, Henry Tebes pa rin malakas. Yun ang Shout out kay Member Jeber Religious ng Pulilan, Bulacan. Shout out kay Luciana, kay Chando Limson, Eduardo Voledo, Ramel Velasco, kay Ive, kay Rob Zizi, Abe Franklin shout out, kay Romeo Enzorio, Divine Grace, kay Jerry Kasim, Florante Buler, kay Edie Saborbi, Benji Gonzales, Desiree, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Robert Mambaling, kay Rolando Impelio, kay Giselle Bantoto, kay Elordi Iscura, kay Norma Diso, Diomedes Alas, kay Robert Tawadan ng El Nido Palawan, shoutout, EJ Reyes, Scout Ranger Idol, shoutout, kay Lister Malabarbas, shoutout kay Lorna Ribas, kay Weldon Rica Plaza, kay Rufino Arano, kay Wilma Cadusali, Timbora, shoutout, Juanito Pacati, Regresio Bactasa, kay Manny Gabas, shoutout Sani Kapinggian, kay Hildo Melido, kay Robert Tawadan, kay Lawin TV Channel, Carmelita Garcia, kay Witold Piotrowski, Danilo Itzabis, kay Gemelo Hau, kay Oliva Bitenyo, at kay Mondoy, Johnny Bunagan, Feliciano Umay, Aronim Dumabok, Salvador Sita, kay Shells Black Idol shoutout, Ricardo Roma, kay Member Jeber Religious ng Pulilan, Bulacan, Edison Moralida, at kay Danny Agbalo, Maritel Bankel. At hanggang dito na lang mga kababayan. At once again, this is Ronnie TV mo. Ingating lahat. God bless bawat isa sa atin.